Okay, tanggalin na natin. Ayan siya. Tanggalin muna natin yung ating pinaka handle. At okay, ito, meron tayong igagawin ngayon na itong ating lawn mower manual. Nabili ko siya sa halagang 500 pesos sa QC nung napasyal ako doon. Ang problema, wala siyang gulong, walang roller, kaya hindi siya smooth na ipang grass cut pag walang roller. So kaya ito, i-improvise natin, i-DIY natin, gagawa tayo ng kanyang roller. Ito, meron akong engineering plastic o yung tinatawag na bushing ng ng sasakyan na may mga molye. Nalalo kasi yung mga jeep namin noon pagka nagpapalit ng bushing, ganito yung ginagamit namin. Kaya naisip ko, pwede sigurong gamitin to bilang roller ng itong lawn mower na manual. So yan, para madulas ang move niya. So yan ang ilalagay natin ngayon. Parang kulang pa nga ako ng isa pero pwede na siguro yan at ating ikakabit. Ayan, tapos kakating ko na lang dito yan at lalagyan ng lock, kakabit sa buong gilid. Diba, sayang naman kasi 500, yun lang ang nagiging problema niya. At saka yung yung kanyang talim. Tapos yan, parang pininturahan na lang din. Kaya pwede natin yan, lagyan ng roller. Gagamitin natin yung mga ibang tornilyo. Yan, tinanggal ko yung tornilyo. Yan, magagamit natin yan para sukat na ang butas. Okay. Ayan, tapos ang ginamit ko yung yung shafting na 12mm yan. Tapos yung engineering plastic na yan, mura lang, 20 pesos lang ata ang isa niyan. So ito, ang gagawin na natin ngayon ay kakat ko itong pinaka-shafting, tapos bubutasan ko yung gitna na itong shafting na makapasok lang yung pinaka-bolt. Ayun, pag nabutasan ko yung shafting na to, ay iwe-welding ko ngayon yung pinaka-bolt. Yung nut ng tornilyo na to para malak tong shafting. So yan, ito ang nangyari ay yung bolt, ito na yung ating shafting, yung sinukat ko doon kanina sa ating lawn mower manual. Ang nangyari nga, wala siyang roller. So ito, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng bolt dito, tapos binutas ko yung pinaka shafting bolt para ito maging pinakalak ng ating shafting. Yan. So ayan siya. So ito siya. So lalagay na natin yung ating mga roller. Itong roller na to, lang to, tulad ng sinabi ko kanina, bushing ng molly ng jeep. Ito, hard plastic siya. Ginawa ko na lang roller. Ayan siya. Napasok lang dito, pasok doon. 5 sana, okay na siguro ang 4. So ayan siya. So ayan. Ngayon, may roller na tayo. Ito. Ayan. Ayan ang roller. So ikakabit natin ngayon ito dun sa ating pinaka lawn mower. Testingin natin, okay? So ito siya ngayon, okay. Tanggalin muna natin. Ayan siya. Tanggalin muna natin yung ating pinaka handle. Ayan. At ating ilalagay yung ating roller na ginawa. So ang mangyayari ay ito siya. Ay, ang bigat. Nung binili ko kasi to, wala tong roller. So nag-improvise na ako ng roller. Ito siya. Ayan. So may butas doon at dito sa gilid. Ayan, inanat ko lang siya dyan. Ayan. Ayan siya. Ayan siya ganun. So ganun dito tayo sa kabila. Ayan. Sa kabila ay ganun din. Ay, mabigat! Ayan siya. So, nakababang baba. Improvise roller lang tayo. Ano ito?
Okay, lang. So, limitan natin sa para bilis tayo. Yan. Yan, tapos pinatid natin lahat. Yan. Sabi natin lahat. Okay, wait, wala ko natin. Okay. Ito. Lalak na natin siya para hindi na kumalas. Yan, ito yung pinaka-ating lock nut. Yan. Ganun din sa kabila. Okay. Ito. Yan. So na, roller na tayo. At ang ating pinaka-handle naman ay atin ang ilalagay. Okay. Ito yung handle at ite-testing natin ngayon din. Ayan, kung success nga ba itong aking improvised roller. Okay. Atin ang washer. Right? 12. 13. 13 pala yun. Okay, lagyan natin nakakabila. Bukan natin isa. Okay, so yan. Okay, testin natin. Kailangan pala meron pong lock natin. Okay, so yan. Mumula ba siya? Good. Testin natin. Ayan, testing natin. Kaya lang di tayo gano'n makakilos dito at maraming may mga sinampay. Ayan siya, oh. Nakikita niya. Ayan. Wow. Uy, kailangan lang asahin yung talim. Ayun. Diba? Grass cut siya. Oh. Pwede. Kailangan lang asahin ng talim. Napurol. Ayun. Hasa lang to, hasa. Okay. Ito sa gilid. Yan, puto, oh. Diba? Tayo. Oh. Puro lang. Kailangan lang asahin. Okay, good. Ay, success ang DIY. Halagang 700. Okay, asahin ko na lang. Tingnan natin kung paano, pag nahasa. Good. So, yan. Ito ay atin munang hasain. Mapurol. So, tayo doon. Talagang nasunod yung kanyang ating roller na kinabit. Ano siya, oh. May ikot. Okay. Nakasain muna natin to. So yan, to masyado palang flat siya. So yung yan, alos walang talim eh. Oh. Walang katalim-talim. So ngayon, ito nahasa ko na to. Yan, dapat ganyan. Medyo slant siyang naka-slant. Ito yung pinaka harapan. So ang hasa ko ay ganun slide, hindi yung papunta rito ang slide. Kumaga ito. Ano siya? Pag ganun ang slide niya. Papunta dun sa roller yung talim. Ito. So, ayan. Okay. Asa-asain ko muna to. At ite-testing natin ulit siya. Okay. So, ayan, no. Hindi lang kita sa camera, no. Habang nagmo-move yung wheel, yung mga napuputol na damo ay lumilipad, tumitilamsik kasi sa hagod ng pinakatalim. Hindi nakikita lang sa camera pero nagagrass cut siya. Maya-mayang konti, no? Meron tayong i-unbox solar light, indoor light. Circular siya, pang loob talaga ng bahay. I-review natin kung maganda ang kanyang performance. So ito na yung ating i-unbox na solar light indoor. So yan,
Ito ano ang diameter niya yan 10 inches. Ganda ng balot talaga naka-safety, bubble wrap talaga na mahabang parang ice candy yung kanyang protection. Ito ang kanyang solar panel. Itong solar panel niya ay ang sukat niya ay 14 inches ang haba, ang pinaka solar panel. Tapos at itong pinaka solar light ay parang nasa 10 inches lang Tapos may kasama siyang yung cord ng solar, nasa 10 meters ang kasama niyang solar. At parang yung kanyang pinaka connectors ay parang metered, parang parang siyang i-insert, tapos meron siyang protection na yung nilalak siya, tinetred. Ganun din sa kabila. Talagang walang kawala yung pagkaka-connect ng bawat cord ng solar panel papunta dyan sa pinaka-ilaw. Ayan siya. Ganda. Maaasahan yung pagkaka-connection niya. Ayan. So itetest natin to. At meron pa tong kasamang, ayan, umiilaw na siya nagre-red ibig sabihin nagcha-charge na siya. Ito yung remote, may kasama siyang remote. At yun, tinoob ko lang pinaka solar panel, umilaw na siya. At yung solar panel kasi once na hindi na nakasense ng araw yan at dumilim, kusa na siyang iilaw. Parang ganyan. Pero test pa rin natin ulit. So ayan siya, nagcha-charge pa rin, nakailaw ng pula. Ibig sabihin niya na nagbiblink yung color red, nagcha-charge siya. Yan, yung haba ng ating yung solar panel niya ay nasa mga 14 inches by 7 inches ang laki ng solar panel. So ayan siya, maliwanag, maganda ang kanyang ilaw. Yun nga lang ang dyan, kung tatagal pa, kung gaano ang itatagal ng baterya. So ang laman pa ng nasa loob ng box ay mga manual tsaka tornilyo ito ng pinaka solar panel. Yan. Tapos meron pa siyang bracket ng pinaka solar panel pagka i-mount na sa bubong. Ayan siya. Okay, so doon lang naman yan sa gilid kinakabit yung parang pinakabutas niya para ma-insert yung tornilyo. Yan. Tapos ito, tetest natin yung remote mamaya. Hanapin ko lang yung baterya, tignan ko yung baterya nito kung nasaan. Ang kagandahan din sa solar light na to, pwede mong gamitin yung remote para kung umilaw na siya sa gabi, pwede mo siyang iset ng 4 na oras na nakailaw, 6 na oras na nakailaw, o 8 oras na nakailaw. Meron siyang settings nasa remote mismo. Tapos meron din siyang dim, meron din siyang bright. Nga, single color lang itong kinuha ko, kulay white lang, wala siyang halong amber na kulay. Yan, ito, test na natin yung remote. Yan, okay, on, off. Tapos yung 8 hours, 4 hours, tsaka 6 hours ang itinetest ko ngayon. Yan, okay naman siya, battery good, may kasama siyang libreng baterya. Tapos test natin ulit ang solar. Ayan siya, itakip natin, taob natin kung iilaw. Yun, umilaw siya, gawa ng hindi siya nakasense ng liwanag. Ayan siya, test pa natin ng isa, takpan natin ng karton kung iilaw siya. So ilaw, ayan, good, okay siya. So okay, maganda yung kanyang sensor, nag-automatic light, remote, lahat okay, walang problema, ayos.